Pinag-invento nun. Alam din naman ng prop to, pero hindi yung hindi yung iniisip ng Ellie. Si to, yung nag-invento ng Smith chart, si Philip. Ano ba spelling ng Philip nito? Double L ata yun. Philip H. Smith. Sir Philip. Mali yung sinasabi ni Ellie na si Jenny Smith. Naimbento to ng 1939. Wait lang. I-close ko lang to. Naglalag yung nadidelay yung pen. Wait lang. Wait lang. Nagsabi. Ayan. Kita na ba? Ayan. Inimbento niya yung Smith chart ni Philip Smith. Ayan. Wait lang. Sorry. Maingay kasi. Ayan yung Smith chart. Inimbento ni Philip H. Smith noong 1939. So, para saan ba to? Parang ginagamit siya for matching. Kasi 'di ba yung kung napapansin niyo nung undergrad, yung solving mismo ng matching impedances. Mahaba yung process. Unlike pag gumamit ka ng Smith chart, sabi nila kapag nagma-match ka daw dito, mas madali kasi parang nabivisualize mo na agad. So, for transmission line, impedance matching, hanapin mo yung reflection coefficient, tapos yung SWR, mas madali daw siya. Sabi nila, hindi ako nagsabi. Sabi nila mas madali daw. Ito, nakalagay dito. So, ayun, polar plot siya ng may complex reflection coefficient. Yung mismong nito, actual nito na Smith chart, may pa to sa baba. Ang hirap kasi hindi siya parang lumalabo yung picture. Pero kapag i-search nyo to sa internet, may nakasulat doon Black Magic. Di ba Black Magic yun? Yung nakasulat doon. Tapos meron siya dito sa baba ng mga nakasulat. Andito mo makikita yung reflection coefficient tsaka SWR. May mga nakasulat pa dyan sa baba. Di ko na kasi na-screenshot kasi hindi siya nakikita na. Wait, anong Black Magic? Yung Smith chart. Kapag i-search mo siya, yung file niya mismo may nakasulat na Black Magic. Okay. Ayan. Ay, nabivisualize nga. Parang mas napapadali daw yung computation gamit to. Ayan it turns complicated math into simple geometry daw. Sabi lang, pero hindi yan totoo. So, ano ba yung step para sa Smith chart? So, una, yung ipa-plot mo yung normalized load impedance. Ito yung sinasabi ni ma'am na daw, yung maliit na Z. ZL yun, yung ganyan. Yung ganyan niya isulat. Yung ZL daw na maliit, tapos ZL over ZO to. So, bali yung YL naman, siyempre baliktad lang, di ba? Magiging ZO over ZL naman. Pero di ko na siya isusulat kasi lang yun, kunyari, pagka-plot mo nito, example dito, ito yung binigay na load, no? Ito. Ay, binigay na load na say L equals to 50 plus J, 65 daw. Ayan, pag i-plot mo siya sa Smith chart, ayan, kung makikita nyo kasi, hindi ko alam kung kita dito maliliit lang,
nakikita niyo ba yung mga numbers? Dito. Nakikita naman. Okay, sakto lang. Kita naman, masakto lang. Ayan. Pag ipa-plot nyo kasi siya dito, wala ka naman makikita na parang 50 tas 65. Masyado kasing mataas. So, yung ginagamit nila dyan na kung tawagin nila, yung normalized load impedance daw. So, para gawin yun, bali 50 plus J65 over 50. Pag nakuha mo to, ano ba yan? Ayan, 1 plus 13 over 10. tas J 1.3, di ba? Ayun, ipa-plot mo siya dito. Pa-plot mo siya dyan. Ito kasing ano na to, ito yung real part. Itong linya na to. Ayaw mo ano. Ayan, real part to. Ito yung real part. So, di ba, ano, naka-encounter na ba kayo dun sa mga ano, MCQ na kapag dito daw ba yung naka-plot yung circle, ano yung, ano daw siya, anong condition yon? Kapag dito sa mismong gitna, kasi ano kapag ka nag-smith chart ka talaga, kailangan mo ng compass dito, compass tsaka lapis, pati roller. Yung tatlong yun. So, kapag ka nagpa-plot ka sa smith chart, yung compass, dito mo siya tinutusok. Tapos, yung dito sa gitna na to, sa may zero na to, dyan mo siya tinutusok. Yung compass na yun. Kaya kapag nag-smith chart ka, butas yan, malamang. Tapos, di ba, kanina may ZL tayo. Ayan. Ipa-plot mo siya. Kung real part to, yung dito banda na na part na to, real yan. Dito yung real. So, 1 daw siya. So, 1. San ba yung 1? Di ba dito yung 1? So, yung sabi ni ma'am, alien ang tawag niya doon, Eli. Joke lang, ayoko na nga. Ayan, ipa-plot mo daw dito. Ganyan. 1 kasi siya, di ba? 1. Tapos, 1.3, no? 1.3. So, ito yung 1.3. Ayan. Kasi di ba 1.2, nagiging 1.3. Ito siya. So, ayan, nag-meet yung dalawa. So, dito may tutuldok yung ano. So, from dito sa gitna, igaganon mo siya. Kasi 1 to eh. 1 tong nandito. 1 yan. Although parang natakpan lang yan, pero 'di ba 0.9 pero 1.0 yung ano diyan, takpan lang yan ng yellow na arrow. Ay itong basta yung yellow na linya, natakpan lang siya, pero 1 yan. Kaya pag tinanong dun sa ano, MCQ, kapag daw ba sa gitna yung, 'di ba, sa gitna daw yung ZL mo, ibig sabihin nun matching yun kasi 1 siya eh. So kung ibig sabihin lang nun, kung may ZL ka daw na 50 ohms, yung ZO mo 50 ohms din. So match to. Match yun. Kaya dito siya naka-plot, dito sa gitnang yan. Hindi na kailangan ng required matching. Ayun. Next dyan, locate the normalized load impedance on the Smith chart. Diba? Na-locate na. Ito yon yung dito. Tapos, draw a circle. So, yun na nga, draw a circle, yung sinasabi ko kanina. Dito mo itututok yung compass, tapos dito yung dito yung parang point ng lapis. Pabilog mo yan, ganun. So, ito na yung tawagin kong SWR circle daw, sabi. Ito na kung tawagin yung SWR circle. Kapag kukunin mo yung SWR circle, dito mo siya makikita, dito, ayan. Ayan, yung pinaka-edge nung dulo niya. SWR circle yan. Ito yung SWR circle. So, ano siya? 3.4 daw yung SWR niya. So, SWR equals to 3.4.
Kung ise-search nyo to sa ano, Google, minsan nililinyahan pa nila to. Ayan, pag i-plot nyo to, pag i-search nyo to sa Google, nililinyahan pa nila yan. Parang ginaganon lang, sorry, mali. Nililinyahan pa nila to, mula dito. Nakaganyan pa. Tapos parang may inaano sila dyan, yung parang may tinatamaan siya na ano. Makikita mo dun yung SWR tsaka reflection coefficient. So, last time may nabasa akong tanong dun. Ano daw yung nagsasabi ng radius ng ano sa Smith chart, 'di ba? Naalala niyo pa ba 'yon? Yung ganun na tanong. Hindi SWR yung sagot doon, kundi ano siya, reflection coefficient yung sagot doon. Kasi polar, yung Smith chart nga, yung nakasulat dito sa definition nito, polar plot siya nung complex reflection coefficient siya. So, pag sinabing radius ng Smith chart, yung ano yon, reflection coefficient yun. Mukha lang siyang SWR, pero hindi SWR yung ano niya. Hindi yun SWR. So, yung pag, alimbawa, paano naman kung, ano, no? Kung nandito yung pointing mo, no? Kung nandyan yung pointing mo, ang ibig sabihin ng SWR nito is infinity na siya dito. Infinity siya. Sa edge ng, rightmost. Infinity yan. Dito. Alam ko, ano eh, zero ba or ano, negative infinity. Wait lang, naalala ko. Ano nga ulit, ang value ng SWR is ano, 'di ba? From 0 to infinity, tama ba? Ay, 1 to infinity, tama ba? Lang, nakalimutan ko na. Andun sa may baba. I think 1 to infinity atang SWR, no? Tama ba? Pa-correct na lang akong mali. Mm. Kasi ideal yung 1, yun ang alam ko. So, from 1 to infinity yun. Zero to 1 yung reflection coefficient. Hindi, kasi dito yung 1 eh. Dito siya. Yung, hindi, 0 yung reflection coefficient dito. So, ano rin ata to? Kasi parang ano rin to eh. Inductive load to, no? Infinity rin to. Yung edge ng Smith chart, infinity nga rin to. Sorry, nagtagal. Iniisip ko kasi. Infinity yan. Infinity yan. Pareho dyan. Kung nandito siya, kunyari, dito banda, yung iaano pa plot mo. Pagka mga inductive, infinity yung ano niya, yung SWR niya. So, infinity, infinity yung both sides na yun. Pag dito sa gitna, 1 yung yung ano niya, SWR niya, 1 yan. Dito sa gitna, 1 yung SWR niyan. Pag dito, bibilangin mo lang, so 3.4.
Tapos yung next dito, since tong example kasi na to, stop matching to eh. Yung next na gagawin yan, pagka-plot nyo, pili na kayo ng ano daw, yung ito kasing circle na to. Ito. Itong circle na to. Ayan, ito. Ayan, yung circle na yan. Parang may intersect niya yung mismong SWR circle na drawing mo ng twice. So, dito, tsaka dito, 'di ba? Saan na yun? Hindi ko makita. Dito, tsaka dito. Ayan, may intersect mo siya dyan. Tapos, pipili ka ng ano, ng Z-in mo. Ay, ala, wait. Sorry. Mali pala yung nakopy ako na given. Wait lang guys, sorry. Mali pala. Hindi pala 50 plus J65 to. Mali pala to, nakopy ako na given. Sorry. Ito pala yung CL. Ha? Wait lang, sorry. Mali. Hindi to CL. Sorry, mali. Pero tama naman yung binanggit ko na concept kanina ng mga SWR. Saka yung iba. The reflection coefficient. Tama naman yun. Wait lang, discuss ko muna yung mga parts muna. Ditong sa taas, inductive part to. Yung ito. Yung mga circle na yan, inductive part yan. Yung mga ano dito, itong mga to, mga arcs na yan, mga ano to, inductive yan. Di ba positive yung inductive? Tapos lahat to, mismong lahat na yan yung makikita nyo dyan. Pagpababa, ayan yung mga capacitive. Yung sa baba. Ito dapat yung ZL. Mali yung nakopya ko dito na given. Ako ba ito nakopya? Gawa na lang tayo ng bagong ZL. Na dapat ito yung sagot. Sabihin ko na lang na ano to, 16. Sixteen plus J15 na lang. Pero ito pa rin yung ZO. So, ganyan. Sixteen plus J15. Ay, di ba ito yung normalize kung tawagin? Di ba pagka ni-normalize mo to? 16 plus 15i over 50. 0.32 plus J 0.3. So, ito na yon. Mapaplat mo dyan. Tapos, bibilog mo siya. Ayun na yung SWR circle niya. Tapos, di ba ito? Itong binabanggit ko. Ay, wait lang. Additional muna. Bago yon. Bago yon, ano muna. Di ba na-plot mo na yung CL mo? Iaano mo lang siya. Drawing ka ng linya. Mula dyan. Paano mo kukunin yung ano, admittance? So, bale yung admittance, 180 degrees apart lang siya. So, iikot mo lang siya ng ano, paganto. Clockwise kasi yung palaging ikot dito.
Ayan, ito yung ano niya. Kung saan siya matatamaan, yun yung YL. Ito yung YL niya. Ayan yung YL niya. Ayan yung normalized admittance. Ikot ka ng paganyan. Ayan yung normalized admittance niya. Pwede nyo rin naman isolve na YL. Pagka YL kasi, ZO over ZL to. Ayan. Ginagamit yung YL kapag ka, yung parallel na stub matching yung gagamitin. Ito kasi series kasi to eh. Yung shunt, kung tawagin shunt, YL yung gamit dun. Pero ito kasi series yung example nito eh. Kaya sa impedance lang. 'Di ba na-plot mo na yung circle, next dyan, use stub tuning na daw dito. So, determine na natin yung length. 'Di ba kanina sabi ko may circle to na parang mag-intersect yung dalawa. So, ayun, ito, dalawa siya, no? Dalawang beses niya na-intersect. So, ano ba yung pipiliin dyan? Isa lang. Yung malapit lang. Yung analogy ko dito dati, kapag tinuturo ko siya, syempre, kapag ka may kaibigan ka, di ba? Halimbawa, mag-groupings kayo. Sino ba yung pipiliin mo? Yung hindi mo close o yung ka-close mo? Syempre, yung ka-close mo na. Doon ka na sa malapit. Dito siya. Ayan, yung malapit daw sa heart, sabi ni Ellie. Dito ba sa Ellie? Yung malapit daw sa heart. Ayan, tapos ipa-plot mo siya. Babasahin mo to. Paano yan basahin, 'di ba? Sabi ni Ma'am, may chuchuk-chuk daw. Sabi niya. Ganyan. Di naman nagbabago yung ZL dyan. 1 pa rin siya. Tapos, dito, igagano mo lang. Pa-plot mo siya. Dito. So, ito, 1.3. 1.3. Ba't kasi ZL nakalagay dyan kanina? ZL prime. Dapat ZIN yun eh. ZIN na maliit dapat yun eh. Kaya ma'am kasi galing tong PowerPoint, itong na to, parang itong material na to, ginawa ko lang. 1 plus J 1.3. After nyan, since 'di ba stub, 'di ba yung drawing kasi ng circuit niya, 'di ba nag-transline naman tayo. Since series yan, nakaganto siya. Ayan, nakaganyan siya. So, kung may ka dito, 1 plus J 1.3 ka dyan, paano mo siya ika-cancel? Para mo tatanggalin to. 'Di ba para tanggalin mo siya, kailangan mo maglagay ng isa pa dito na kung inductive to, kailangan capacitive naman to. 'Di ba? So, hahanapin mo lang yung negative J 1.3 na yan. Babaliktarin mo lang to. Tong part na to. Baliktarin mo lang siya. So, dito mo siya makikita. Ayan. Diyan. Ayan. Tapos na to. Hanggang dun na lang yung step niya. Ayan, yung pagka nakuha mo yung X-tab, ibig sabihin nun, na-reduce mo na yung SWR to 1. Yun kasi goal niya dyan eh. Dati may mga frequency deviation pa si ma'am. Pero syempre, di na natin gagawin yun. Kasi di naman na lumalabas yun. Bali yung mga tinatanong na mga umikot lang sa ganito. Next dyan, yung mga length naman hahanapin natin. Ayan, di ba yung naalala nyo, yung pinaplot sa inyo yung ZL kanina. Drawing lang kayo palagi ng straight line, ganon. Tapos, makikita nyo dito yung length niya. Babasahin nyo yan dito. Ayan, dito nyo siya babasahin. Dito banda ito, tong part na to. Dito. Dito banda sa yung pinaka ito, yung dulo. Yan nyo siya babasahin. Ayan. Makikita nyo dyan, 0.051 lambda.
Yan yung siya babasahin. Tapos next, 'di ba, na pangalawang hinanap mo yung Zain. Ganun din, lalagyan niyo rin siya ng, 'di ba, dito, circle, tapos drawing ka ng linya ulit. Pag ganun. Tapos, kukunin mo dito yung ano ulit, yung wavelength. 0.172 lambda. Tapos yung S dyan, ima-minus mo lang siya. 0.172 lambda minus 0.051 lambda. Ito daw yung spacing na dapat nakalagay siya dyan. Yung ito. Ito yung S. Ito yung S dyan. Diba, naalala nyo yung formula ng Zain, ano siya? Ayan yung Zain, diba? May L doon, diba? Yung ZO. Tapos, CL plus J CO tangent ES, diba? Tapos, CO plus JCL. Ayan yung S dyan. Ayun yung S. Pag nakuha mo naman yung S dyan, sa L ka na, di ba binaliktad mo to? So, ano igaganon mo siya. Ano ba yung ano dito? Ano to? Open circuited pala to. Hindi pala to short. Kasi nandito yung ano niya. Open circuited to. Open circuited to. Dapat bukas yung dito pala nito. Bukas to. Open circuited to. Additional concept lang. Dito yung short. Short dito. Short yan. Tapos dito yung open. Kapag ka series pagka binanggit naman na ano, in terms of shunt, magbabaliktad yan. Dito naman yung open, dito yung short. Ayan, kung open circuited daw yung open circuited series yan, mula dito sa X-tab na yan, sukatin mo lang mula dito papunta ng ganon. Ilan daw yung length. So, yung dito pala guys, 0 lambda to. Ito is 0.25 lambda to. Kasi 'di ba 0.25 lambda yan. So dito 0.25, kukunin mo ulit yung drawing ka ulit ng linya diyan. Pag ganon, mababasa mo dito 0.354 lambda. Ma-minus mo lang siya sa 0.25 lambda. So yung length daw nito is 0.104 lambda. Akala ko yung jacket na ni Ayan. So ito yung length daw nung stub tuning mo, yung 0.104 lambda. So guys, may tanong ako sa inyo. Sa tingin nyo, ilan yung buong ikot ng Smith chart kung yung full revolve niya? Try lang. Di ba? Yung kalahati, 0.25. So, kung mapapansin nyo, di ba yung sa transline, may tinatawag tayo na impedance inversion, di ba? Tignan nyo. Tignan nyo maigi. Di ba sabi ko kanina, kapag series to, kapag impedance yung pinag-uusapan, dito yung short, dito yung open. So, kung short to, di ba, 0 ohms yun? Tapos pag open, di ba, infinity naman yung ohms niya. Tama, di ba? Tama ba? Uy, tama, di ba? Eh, kung mapapansin nyo, nagkakaroon siya ng impedance inversion. So, from 0 to nagiging infinity siya. So, kagaya dito, di ba sabi ko, dito, kunyari,
gusto mo hanapin yung YL, halimbawa dito na lang tayo sa sa ano na lang, reactance na lang para mas madali siya i-visualize. Halimbawa dito, ito, tong kunyari lang. Ano ka dyan? Ba yun? Ayaw. Ayan. Di ba L to? Di ba inductive yan? Ikot nyo ng 0.25. Di ba ikot nyo ng 0.25 yan? Magiging capacitive siya. Ayan, mapupunta siya sa capacitive. Ayan yung tinatawag na impedance inversion. Kumbaga, galing ka ng inductive, magiging capacitive siya. Kapag inikot mo ng 0.25. So, to conclude, ibig sabihin, yung buong ikot ng Smith chart na to, 0.5 lambda to. Half wavelength lang siya. 'Di ba ganun 'yon yung halimbawa, 'di ba LC, tapos babalik siya 'di ba every 0.5. Kung ano yung circuit mo, yun din siya 'di ba? Bumalik lang siya dito. Tignan niyo, pag iikot niyo yan ng 0.5, babalik lang din siya dito. Ayun lang. Lambda over 2 yun. Lambda over 2 yan. 0.5 yun. 0.5 lambda. Yung isang buong Smith chart. Yun yung lambda over 4. Ayun yung impedance inversion na sinasabi nila. Eli nantitrip eh. Ito. Try natin MCQ. Kayo magsagot. Kayo naman magsagot. Nagsasawa na ako sa Smith chart. Sagot niyo dito. Ganun pa rin naman. Yan. A for ano. A for ano to, Eli. Joke lang kayo ka na nga. Di ba? Parang ganun rin naman. Yung concept din siya ng ano. Ginawa lang tong bilog eh. Yung concept din siya ng, yung sa AC, di ba, XL dito, tas XC, tas real din dito, di ba? Ayun lang, ginawa lang siyang bilog eh. Kaya, parang ganun din. Purely inductive load, upper edge. Kasi tong lower edge, ano to, capacitive to. Yung center of the chart, ano yan, yung 1 yan. Yung parang matching yan. Ayan. From a given point, ano daw sagot? Halfway. Ano yung halfway? Hintayin ko sa inyo. Easy. Sagot ka na dyan. Kalahati lang kasi, halfway, ibig sabihin daw, parang pa ganun, dito lang. From a given point, diba? Kalahati lang siya yung ikot niya. So, ano yan? Makikita mo lang yung admittance point niya. Kasi pa ganun lang siya.
Oh, ano daw? Yung capacitive naman. Constant resistance. 'Di ba yung kanina? Hirap kasi. Ayun na yun. Sipin nyo na lang perfect na circle eh. Hindi, I mean perfect yung pagkaano. Parang ganyan yung Smith chart. So, kung may resistance ka daw na R equals to 1, di ba dito yon yung R equals to 1 na resistance. Dito daw. Paano ka daw magdi-decrease ng capacity? Up ba yun or down? Tignan nyo lang dito. Or center. C, clockwise down. Kasi yung ikot ng Smith chart from the load, palagi siyang clockwise. Ang sabi nga nila towards generator daw yun. Pero pag ano, 'di ba? Galing ka, halimbawa, ang ikot kasi niya CL, 'di ba? 'Di ba yun lagi mong unang pinaplot, yung ZL. So kapag ka ikot mo siya ng kukunin mo yung ZN, ano 'yan? Tawagin nila from ZL to ZN. Clockwise direction palagi yon towards the generator yon. Pero kapag minsan kasi may tanong kasi, na-encounter ko dati, nagtanong dati ng, yung say-in naman yung binigay ni ma'am dati, tapos hanapin mo yung load. Ano yun, counterclockwise naman kasi nagmula ka sa say-in, babalik ka sa say-in. Counterclockwise yun or towards the load naman siya. Next. Ano daw yung normalized admittance? Ha? Ano? Letter C. Lies at the bottom edge. Di ba kanina, yung kagaya ng sabi ko, kung may normalized impedance ka dito, andito yung ZL mo. Ay, sa taas yung example niya. Sige, doon tayo sa taas. Dito yung ZL mo. 'Di ba sabi ko parang ano lang siya, halfway lang. So, 0.25 lambda yung ikot mo. Dito yung YL mo. So, at the bottom edge. Etong 5. Pagka toward the generator, ano to, clockwise ah. Saan magbabayad dito sa Robinson? Clockwise yan. Anong sagot niyo dyan? Pinakamahaba. Tama naman yun. Yung pinakamahaba. Clockwise yan. Kasi 'di ba kung umikot ka daw ng 0.25 lambda, yun nga kanina, 'di ba parang kalahati lang siya. Marireach mo kagad yung YL mo. Dito yung ZL mo. Ito yung ZL mo. Dito yung YL. 0.10. Ha? 180 degrees nga yun. Pero kasi yung palatandaan ko dyan, ZL, YL, basta alam ko dapat nag-i-invert siya. Tapos yun din yung YL niya. Where are you daw? Daming alam ng Smith chart.
kung saan tatamang point. Yun yung ano, pagkaikot mo, yun nga, kung saan siya tatamang point, yung kanina. Di ba, drinawin mo yung SWR circle, tapos kung saan siya tatama na point, pag drinawin mo yung linya. Pero 0.25 pa rin yung pagitan niyang dalawa, kasi impedance inversion nga. Kaya ayun yung YL mo, kung saan siya tatama. Tama yun. So, bali sa babang banda yung admittance. Pag galing sa taas, pag galing ka sa taas, sa baba yung admittance mo dapat. Pero pag galing ka sa baba, dapat sa taas yung admittance mo. Ah, ayun, yung start at the short circuit point daw. Ano to? Parang ganito kasi yung mga tanungan sa Smith chart, kaya pina-generate ko mga ganito rin. Start at the short circuit point daw. Di ba dito yung short? Tapos, after moving lambda over 8 daw. Di ba pag dito, magiging ano kasi to 0.25 na to, di ba? Parang 0.25 lambda. Tama, di ba? Pag ganyan. So, ibig sabihin, nandito banda yung lambda over 8. So, ano yan? Ay, sorry, mali pala. Hindi pala siya ano, binanggit pala dito. Toward the load pala. Mali pala yung drawing ko. Di ba pag toward the load, counterclockwise. Counterclockwise siya pag toward the load. Pag ganon. 0.25 lambda. So, dito siya banda, di ba? Yung lambda over 8. So, yung sagot, letter C, no? On the lower arc. Gets nyo na ba yung ano? Pagka towards the generator tsaka towards the load? Counterclockwise siya. Clockwise. Papuntang Zayn. Tama. ZL to Zayn. Oo nga, nakakalito. Oo. Nalito nga rin ako. Buti binasa ko ulit. Ulit-ulit sa pa. Sige, sa pa. Kapag ka, ano, di ba, yung kanina, lagay ka na lang ulit dito sa kanina. So, madali kasi siyang intindihin kapag naka-plot mismo. Nga pala, kaya ako kinuha to. Hindi ako mismo yung nag-plot. Mahirap kasi siya i-plot ng sakto kapag kahit may pen. Kasi compass kasi talaga to. Dapat eksaktong circle talaga yung mabubuo mo. Kaya kinuha ko lang yung example ni ano dito, ni ma'am. Ayan, di ba ito yung ZL? ZL to, no? Pagka ZL to Zin, towards the ano to, generator, clockwise. Clockwise to. Kapag ka Zin to, ano naman, ZL, towards the load naman to. Ano to, counterclockwise. Ayan, okay na. Or kailangan pa na ano. Basta yung tatandaan nyo lang dito. Ako kasi tinatandaan ko lang dito dati. Pinakatama talaga dapat ito.
Kasi ito parang Z into ZL, parang ano lang naman. Ewan ko kay ma'am, bakit naglagay siya ng exam na Z into ZL dati? Pampalito lang. Di ba, Ellie? Saan na si Ellie? Ba't nawala? Ayan, trip niya lang ata. Pero normally, ano lang siya, say L to say in talaga dapat. Ewan ko doon, bakit nagulat din ako nun, sabi ko, ala, ba't may say in dito? Nung una ko ano yun, hindi ko rin sure yung sagot ko, pero yung tinanong niya, basta nasa ano yun eh, nasa file siya ng, sa remedial naman yun nilagay, kaya wala namang ano, problema. Napakita niya kasi dati yung mga exam, dati. Ayan, you see a point on the lower half daw, near the center, but not at, what can you say daw? Pinamahaba. Mm. Capacitive load siya, almost match. Kasi binanggit naman na near the center, E or C lang yung possible na sagot dyan eh. Oo, mismatch siya, pero hindi naman yung sobrang mismatch. Almost naman siya kasi malapit lang naman siya sa center. Kaya almost match yung sagot. Pagka, pero ano, wala namang gantong tanong. Tinatanong lang ano daw yung kapag ka-center, match talaga yun. Match talaga siya kasi parang say L, yung ano mo daw, say L equals to say O yun. Match talaga siya. Ayan, the admittance of a point on the rightmost edge is located where. So, tinatanong yung ano daw, yung leftmost edge. Tama yan. Tama. Basta baliktad siya. Ayan, favorite niyo. Ba't isa lang, 10 na? 10 na Smith chart. Pag 10 Smith chart yan sa board, ngingiti na ako. Nakangiti na sa akin, umiilaw na yan. Ayan, ito. Another concept to, di ko ata nabanggit kanina. Same SWR. Kasi, ha? Mm. Di ba ito yung, di ko to drawing ni ma'am yan. Kasi, pero ano nga, pagka yung isa kasi na to, kumbaga lahat ng naka-plot dito na impedance, pare-pareho yan sila ng SWR. Kasi kunyari, kukuha ako dito. Yun din yung SWR niya, yung 3.4 din. Yan yung sinasabi nitong Smith chart na to. Ayun, gets niyo na ba yung Smith chart? Totoo ba to? Hindi na. Dapat complicated geometry din yan. Pero ayun na naman, kailangan nyo lang maano dyan. Talagang tatandaan nyo lang. Dapat yung admittance opposite. Ay, yung Smith chart.
Yung totoo? Akala ko totoo eh. Nakangiti na ako eh. Nakangiti na ako kung 10 Smith chart yung lalabas sa boards. Nakangiti na ako. Siguro kung ganon yung mangyayari. Kung Smith chart na 10 yan. Baka grabe na yung kahit luran ko na si ma'am. Joke lang. Thank you ako. Na tayo sa matrix. Wala na ba kayong tanong dito sa Smith chart? Wait lang. Okay. Search ko sa Google kasi hindi ko kasi makapture yung nasa baba eh. May nakasulat kasi sa baba dyan. Ang Smith chart. Di ba Eddie meron? Doon siya makikita. Yung sa file ba ni Ma'am Eddie may nakasulat doon? Parang hindi niya ata nakasulat yan sa baba eh. Yung ano? Yung sa file ni Ma'am Jenny. Yung ano ba yung SWR ba? Yung reflection Oo, coefficient? di ba meron sa baba parang 3 linya yun? Oo, meron yan sa baba. May Pero ano nakasulat yung na- iba dun eh, parang yung isang linya lang dun sa SWR, yung iba dun pang ibang purpose siya. Wait lang, stop sharing ko muna. Search ko lang Kaya yung ko, ibang purpose tsura sa iba ng dun eh. nasa Black Magic. Walang ba't Black Magic tawag nila doon? Wait lang search ko lang yung talagang itsura ng Smith chart. Wala na kasi yung file ko dito eh. Ayan, ito yung sinasabi ko. May nakasulat siya kasi sa baba. Dito mo makikita yung return loss. Nakikita nyo na ba? Tsaka yung return. Oo, meron. Talagang ano talaga siya. Talagang sinisimplify talaga nito yung ano eh, yung complex mathematical nga daw. Tapos gagawin niya lang daw ng simple geometry. Hindi ko alam kung simple ba talaga. And dito makikita yung SWR. Pero yung SWR na yan, same lang din siya dito. Itong mga to. Di ba dito mo siya kukunin yung SWR kanina? Kunyari dito, dito yung point mo. Yan. Pagka ipoproject mo kasi yan, guguhit ka ng linya dyan na straight. Para makita mo siya kung saan yung ano, reflection coefficient. Ayan, return loss tsaka SWR. Nakikita mo siya dyan lahat. Pero masaya to kapag ano lang, nag-Smith chart kayo ng undergrad. Masaya naman siya. Tanong si Ellie. Ayan yung pinakamasaya niya daw na ano, mangyayari sa Hindi ako buhay. masaya dyan, ikaw lang masaya dyan, boss. Isipin niyo na nagpa-plot kayo ng message dyan. Ayan, yung matrix, M by N siya, row tsaka column. Yung iba nire-represent to ng MN.
'Di ba? MN 'yan. Naglalag. Wait lang, naglalag. Stop sharing ko muna. Hindi na. Minsan nire-represent 'to ng MN. Pero ang ano naman diyan, ang palatandaan ko diyan, MN, mauuna naman yung ano 'di ba? Mauuna yung M bago yung N sa alphabet. Pero parang RC nga lang din. Row tsaka column. Ganun lang din. Ayan, 2x3 matrix 'to. Kasi yung row niya dalawa, tas tatlong column. Ayan, square matrix when M equals to N daw. Tapos yung diagonal, yung from the word itself, diagonal, yung may mga value lang, yung diagonal lang. Pag identity, mga 1 naman to. Pero parang hindi naman ganito lumalabas. Diagonal lang din talaga siya. Kailangan puro 1 lang din siya. Ayan, zero matrix, parang ganun. Symmetric, parang nami-mirror daw niya pag trina-transpose mo. Marunong kayo mag-transpose sa matrix. Meron. Pero ano lang yan eh, parang ito, papalitan mo lang. Parang itong ano, column na to, magiging row siya. Ay, ganun yung transpose. Tingnan nyo, 147, 147 din. Tapos 425, magiging 425 din, di ba? 753. Ganun lang din yung transpose. Pero meron yung sa Calcio, alam ko eh. Alas lahat ata ng operation ng matrix nandun. Tapos ito, symmetric. Yung pag, ano naman daw to, yung diagonal entries niya daw, mga 0. Yung symmetric. Ayun lang naman ata to, yung types of matrix. Meron pa bang iba? Kasi 'di ba itong symmetric, S equals to S raised to T, no? Dito naman, parang ano siya, symmetric. Alam ko negative yung dito eh. Parang ganyan siya. Ay, di, dapat K to kasi K yung nakalagay. Arte eh. Na dapat K kasi K yung nakasulat yan. Yung trace naman, pag tinatanong yung trace, yung ano lang to, guys, yung parang diagonal lang, ganyan. So, 3 plus 4 equals to 7. Yun lang din siya. Pagka determinant, nasa calcu naman to, pero ano siya, parang down minus up lang. Parang ganyan. Down minus up lang to eh. Down minus up. Yung rank, parang ano siya, halimbawa, di ba minsan may parang, kunyari ito, 1, tapos 0, 0 yun nandito. 1, 5, 3, tapos 0, 0 na yun nandito. So, rank 1 lang to. Pero dapat yung highest rank niya, rank 3 dapat kasi tatlo to. So, rank 1 lang to. Parang bilang siya ng non-zero na ano, rows or columns. Mm.
Ay, oo, tama yun yung sinasabi mo kasi parang magma-minus ka, 'di ba? Ha? Ayun, 246 ba yun? Meron nga. Para kasing 'di ba pagka tinimes 2 mo 'to, tinimes mo sa negative 2, mawawala, 'di ba? Kaya ayun, makokopya niya kasi. -4, -8, -12. Mawawala 'to. Kaya rank 1 lang siya. Alam ko may Caltech 'to eh. Hindi ko na matandaan eh. Try ko hanapin. Pero alam ko may Caltech yung sa rank. Kasi minsan complicated na eh. Oo, mas maganda nga yun, through instruction. Ay, buti na share mo. Hindi ko rin naisip yan. Sana wala. Madali lang naman to. Eto, paano to? Alam niyo ba? Alam niyo na to eh. Naniwala kayo dyan. Scam yan si Jan. Alam niya yan. Alam mo yan eh. Pwede mo siya ano? Pwede mo siyang i-caltech to. Para mabilis. Pa-plug mo tong mga choices na to dun sa X. Ayan. Tapos kung ano magsasatisfy, yun na yun, yung sagot. Try nyo. Oo. Mm. Pero kung ako yun, pero sige, try muna natin solving. Ganito siya i-solve. Ito, lipat mo to sa kabila. 5, -3, 1, 1. Minus. Ayan, 5 minus 3, 2, diba? Tapos, 1 minus -1, 2. 2 pa rin, diba? Tapos, -3 minus 2, -5. Tama ba? Tapos, 1 minus 2, -1. Tapos, yung 3, di-divide mo siya overall. Parang, pwede na rin, times na lang 1/3 para di nakakalito. 2/3, 2/3, -5/3, -1/3. Ayan, ito yung sagot. Mm. Pag magkaiba bawal. Pwede calcu. Ano lang, yung mga X. Ay, ganito gawin nyo sa calcu. Paano ba? Di ba ano yun? Hindi ko kasi kabisado yun sa cars eh. Pero ito, itong part na to, save nyo na to sa matrix B kaagad. Para di na siya type ng type. Tapos ito, may natitira pa ata dyan, no? Ng mga ano, choices. Tama ba? Ay, ng mga ano, letra. Di ba hanggang D ata yun? Oo. Kayo, kung gusto nyo isa-isa, pwede naman. Save nyo to sa matrix A. Or kaya ano, save nyo na to sa A. Ito naman sa C, pwede rin yun. Para pag sinulat nyo siya, isa na lang. Tapos ito sa D.
Parang gano'n. Or kung gusto niyo isa-isa, pwede naman 'yun. Tina-try ba ng iba 'to? Si Ellie, try mo Ellie. Asan na si Ellie? Ano, 'di ba guys method? Try ko nga. Pero letter A na kaagad, eh. Nakakuha 'no? Ita-try mo yung choices. 'Yun ang hindi ko sure, pero parang hindi yata, eh. Tingin ko 'di kaya yung matrix dun. Yung parang ganda sa manual? Ano ba? Hindi ko sure, eh. Try natin kung pwede. Pwede 'yun. Pwede yung gano'n. Mm. Pwede 'yun. Ito. Ito, Ellie. Ito ba? Pwede naman. Pero hindi ma-times sa 1/3. 'Di ba siya nata-times? Wait lang, try ko. Lumabas naman, Ellie, yung totals. Naka-decimal siya. Pero pagka ewan ko, iba pala kalagyan ni Ellie kasi sa'kin kasi nag-aano siya, may nakasulat na decimal sa baba. Parang ganito mo siya i-type. Parang pangit kasi nung pagkaka-type ko ganyan, 1/3. 'Di ba line 'yun? Parang nakaganto. Tama ba ganyan yung line? Oo, ayan ganyan. Hmm, nakakama na Ellie. Grabe 'to si Chan,
Di okay lang. Ano, nakuha mo na? Hindi pa. Sige, try mo lang muna. Sa susunod na lang ba? Hindi, ngayon mo na i-try. Alam ko, di na darating yung susunod na yan. Ano bang kalkyo mo? Di ko rin alam kalkyo niyan eh. Di ba, casio pa rin? Sabi na ano, next time. Sige. Sige, sabi mo next time na. Ayan, transpose of a matrix daw. Alam ko may transpose sa ano. Pero pag transpose, yun nga, parang yung pagpapalitin mo lang yung position, kung ito naka-column to, ay, tama ba? Column to, 'di ba? Ayan, gagawin mo lang siyang ano, 1, 3, -5, tapos ito, 2, 4, -6. Pero alam ko meron yan sa calcu yung transpose. PRN sa inyo. Sa Canon. May gumagamit ba ng Canon dito? Ako lang. Uy, grabe ba? Dito lang kasi nabili ko. Uy, grabe din. Hindi nga may nagka-Canon nga dito. Uy, grabe. Hindi, naregalo kasi ni ano sa akin to, Eli. Huwag ka na mainggit. Regalo ni ano eh. Yung nagturo ng Smith chart sa akin. Joke lang. Baka baka maniwala kayo, joke lang. Joke lang. Niloloko ko lang kayo. Ayun, may transpose nga sa matrix. Hindi, mukha na nga luma yung calcio ko eh. Ayan, solve for the determinant. Alam ko to sa ano? Ha? Uy, wag. Sayang yan. 1 point din yan. Mali mo, lahat nakakanon doon. Ikaw lang pala hindi, oh. Joke lang. Kaya to ng Canon. Ano ko muna sa Canon. Hindi ko pa kasi ito nasasolve eh. Pero para sure, ano ko muna sa Canon. Baka mali mo ako akong sagot eh. 4x4 to, di ba? 214. 3. Top notcher na si Chan. Meron nga dito. 326 daw yung sagot. So, next na tayo. Joke lang, hindi. Ano siya, parang, di nga, joke nga lang eh. Ayan, di ba? Naalala nyo yung ano? Parang, di ba sa matrix, parang plus minus to. Saan bang concept to ginagamit? May concept to eh. Ano nga ulit concept yung tawag dun sa matrix? Parang mga cofactor yata yon. Yung sign convention. Oo, sa sign convention. Sa cofactor matrix, di ba? May sign convention siya. Yung cofactor of a matrix. May sign convention siya, di ba? Na plus, minus, tapos minus plus dito. Ayan, tapos dito may minus, tapos plus. Tapos minus din ulit dito, di ba? Ay, tama ba? Ay, sorry, plus pala to, baliktad. Plus, minus, plus, minus, plus, minus. Tama ba? Basta ganyan.
Oo, umuulit nga lang kapagka 4x4. Ayan, ganyan. Pag ganyan, co-factor. I-apply mo dito. Parang pipili ka lang ng kunyari row dito na isa. Kunyari ito na lang una. Pili ka lang dyan ng isa. Tapos, yung 2 na yan, kukunin mo yung ano niya, yung, di ba ito kaya na sa calcu nyo yung ano, di ba? Yung 3x3. Tama ba? Di ba kaya na? Kaya na yun, di ba? Kaya na yun. So, ito, yung mga pinili mong number, 2 times nung determinant nung 3x3 na yun. Kunyari, 5, yung determinant nito. Determinant ng 5, -2, -4, -1, 2, -3, 3, -3, -4. Ayan. Tapos susundin nyo yung sign convention. Tapos -14 to, di ba? Kasi sign convention niya, -14. Tapos dito ulit, takpan nyo to. Pag ganun. Ay, ano nyo ba yung ano? Parang kung saang row siya, yun yung hindi kasali. Oo, ganito lang yung ano. Basura. Ay, hindi, mali pala. 113, -123, di ba? Try nyo to. Tapos, plus ulit. 113, 5, -2, 3, -3, -4. Tapos, -1 na, no? Ay, ba, hindi ko nasulat yung date. Pero dapat may date on. Ay, hindi kaya. Eh di ano, pero pwede naman mag-store-store, di ba? Pwede mag-store-store dyan, di ba? Yun na lang, store-store na lang. Negative, -1, 2, -3. Ayan. Try nyo nga kung 326 din siya. Kayo na mag-try, tinatamad ako. Medyo ko lang, tinatry ko, wait lang. -5, -1, 3. 2, tama, -94 to, no? Itong part na to. Alin? Ito? Ano? 1, -1, 3. 1, 2, -3. 3, 3, -3, 4. 3, -4, negative. -3, -4. Mm.
Tama ba? Negative 546 to. Ha? Bato baka mamali yung ano ko. 1, negative 2, 3, negative 4, negative 4. Pero 69 ba to? Negative 69, no? Parang connect siya sa ano. Ilan na siya ng ano, nasa ginawa siya ng may parang 57 ba? 57 ba? Tama ba? Ayan, tapos add nyo lang din yan lahat. 326 dapat yung lalabas dyan. Ayan, 326 nga. Tama to. Pero gets nyo ba? Hindi yung iba, si Chan, ano, gets nyo naman, no? Mm. Ang palatandaan lang dyan, alternating, tapos syempre sa una, masaya ka sa engineering, lumulungkot ka eh. Syempre plus minus eh, up down. Yan ang palatandaan dyan. Sa umpisa lang masaya. Joke lang. Ayan, yung minor, paano yan? May ganyan. Minor ng, di ba ito row to, tas column. Pagka row ito, tapos column daw 3. So yung sagot dito, kung ano yung matitira, 1, 2, 7, 8. Ayan siya. Mm. Parang tinatanggal mo lang yung ano, yung hindi kasali. Hindi, minor lang. Wala naman major. At pala sinama ko yung, di ba lumalabas yung eigenvalue? Yung eigenvalue. Alam nyo na ata yun eh. Yung ito. Tama ba? Yung may lambda. Alam nyo na ba yun? Ay, hindi. Lagay ko na lang dito sa baba siguro. May tanong naman dito. Yung eigenvalue. Di ko nga rin alam kung para saan yun eh. Basta alam ko, sinusolve ko lang siya, pero di ko alam kung saan ginagamit yun. Ano ba ginagamit yun? Wait lang, hinahanap ko yung eigenvalue. Bago to. Wala tong eigenvalue dito.
Wait lang, hanap lang ako ng eigenvalue. Ayan, sige, game na. May nahanap na ako eigenvalue. Susulat ko na lang dito. Paano yung cofactor? Di ba RC ulit to? Row 2, tapos 3. Pag cofactor, yung parang determinant lang din. Diba ano to? Diba plus minus plus to? Tama ba? 8. Ay, dito pala i-apply to. Plus, minus, plus, minus dito, tapos plus, minus. Tama diba? Tapos, dito plus, minus. Tapos, negative 8 to dapat. Minus, negative 14. Ayan lang, 6. Ito yung sagot. Dito yung na-apply yung ano, yung kanina. Na plus, minus, plus, minus. Ayan. Gets naman yung ano, cofactor, yung minor. Ulit. Sige, ulit. Diba, row. Dito yung row 2 daw, tapos column 3. Tapos, dito may apply yung sign convention na plus, minus, plus, minus, plus, plus, minus, plus. Tapos, di ba, yung lahat na hindi na cross lines nung green, sulat mo siya, 1, sundin mo yung sign na. Tapos, determinant lang nito. Bale, negative 8 minus 7 times negative 2. Tama ba? Ay, ba't negative 2 to? Down minus up, di ba? 14 pala dapat. 6. Ayan. Ganun lang yung ka-factor. Doon din siya galing yung dito. Pag ganyan. Sulat mo lang yung eigenvalue. Delas na yun. Pero mag-sample tayo ng eigenvalue. Sanay na. Wala.
Alam mo yung solution. Wala, hindi ko nga nasusulat yun. Ayan, to. Solve for the, ano daw. Walang choices to eh. Hindi ko alam kung saan ko to nakuha. Nakalungkat ko lang. Pero yung shortcut dito sa eigenvalue, parang eigenvalue equals to trace lang din eh. Ang sagot kasi dito, 1 point, tama ba? Ang sagot kasi dito 1.5 eh. Kasi 'di ba sum daw. Parang trace lang din siya. Alam niyo naman yung trace, 'di ba? Yung pag ganun lang din yung diagonal. Kasi add mo siya. Sagot dito 1.5 eh. Ayan lang din yung eigen. Pero ang solution nito, ano, ganito siya. Ito, lagyan mo siya ng 0.8 minus lambda. To copy. 0.2, tas 0.7 minus lambda. Tapos, ayun na, i-ano mo siya. Kukunin mo yung determinant. Minus 0.3 times 0.2. Tapos equal mo to sa 0 eh. Kasi parang hanapin mo yung mga value ni lambda. Ilan ba to? 0.56 minus 0.7, diba? Minus 0.8 lambda. Tapos lambda squared. Ilan to? 0.6 ba? 0.06 pala. Ayan, tapos magkakasama lambda squared. 1.5 ba to? Ayan, ganyan lang. Di ba sa ano, alam niyo yun, di ba, yung concept dun sa ano dati, yung pang high school na math, ito yung sum daw. Ito yung product. Kaya ito na kagad eh, 1.5 na kagad yung sagot. By inspection lang yung, kung favorite nyo dati yung quadratic, product to, tapos ito yung sum. Yan yun. Pero pag kukunin nyo yung ano, ano ba to? Parang mali yung add ko. Ay, negative 0.8 pala minus 0.6. Nagtataka ako hindi tutugma dun sa 1.5 eh. Ito pala, may 0.56 minus 0.06, 0.5 nga. Lambda. Tama lang pala. Mali lang pala ako ng type kanina. Tapos 1/2. Tapos sum, di ba yung tinatanong? 1.5.
10.5. Pero yung shortcut nga, ano lang siya, yung eigenvalue equal lang din sa trace. Pag ganun lang din. Oo, na-add mo lang talaga yung diagonal. Ha? Pwede naman, i-trial and error mo. Pero kasi 'di ba minsan sa choices parang dalawa yung ano eh. Oh, yun lang. Pero at least 50% chance ka na, 'di ba? Pwede na. Nakalimutan mo. Ayun lang. Okay na 'to. Wala naman ng tanong sa Smith chart sa ano. Wala na. Kanya lang PDF. Ano daw, si Ellie daw magdidesisyon. Isisend naman. Isisend ko. Daw. Kasi nangingin mga din. Magulo yun, maguguluhan lang sila. Hindi, wag na dyan. Magulo pa na. Hindi kasi ako makapag-record dito. Naglalag minsan yung ano. Ano. Ayun lang, ito lang tandaan nyo dito. Philip Smith. Hindi, baka lang lumabas. Tandaan nyo lang, Sir Philip. Si Ellie kasi iba yung ano eh. Andito pa ba si Ellie? Iba daw yung kay Ellie. Jenny Smith. Hoy, ano yan? Anong pipili mo, Ellie? Paano pag letter A, Philip Smith, tas Jenny Smith? Anong pipiliin mo? Jenny Smith na lang. Baka B, no? magalit eh. Grabe. Okay na. I'm gonna meet. O, hindi ako. Hindi ako. Ikaw, Salamat, Mas.